Usapang law of attraction muli tayo mga kaibigan. Marami na po mga nagme-message sa akin na tinatanong kung paano ba gamitin itong The Strangest Secret ng law of attraction. At para maging successful, ganyan. May nagko-comment din na ang haba doon ng sinasabi ko, may papaliwanag ko daw. Tapos may nag-comment pa na networking ba yan? No, 100% hindi ito networking. This is real life experience na nangyari. O sige, umpisahan natin sagutin. Isa-isahin natin, no? Yung isang tanong muna tungkol sa bakit ang haba ng sinasabi ko. Sinadya ko talaga yun. May reason yun. Alam niyo ba kung bakit? Ito mapakita ko sa inyo. Alam niyo to, the law of success in 16 lesson yan, in 1925 manuscript lesson. Rich Dad Poor Dad, Me Money, and the law of attraction. Hindi to kasama. Conversations with God, 1, 2, 3, 4, and actually, a happy pocket full of money, iba pa to, mga notes ko, how I raise myself from failure to success, see you at the top. Ito yung conversation with God. Ito naman is tungkol sa the science of getting rich. And then meron pang the go giver, super rich, happy money, how to win friends, the compound effect, think and grow rich. Na kung sino nagsulat nito, siya din nagsulat nito. And then Richard Buddard ulit, The Magic of Thinking Big, Never Split the Difference. Sa dami ng book na binasa ko nun, actually, wala pa akong binabanggit kung paano ba gamitin yung The Strangest Secret ng Law of Attraction. Yung pinakita ko sa inyong book, hindi lang yun yung book ko, meron pa akong book sa Makati at meron pa akong book sa probinsya na iniwan ko na isang malaking container. Ang dami talaga. At ang iba kong mga book ay nabibili ko lang muli. Dati, ang bitbit ko lang dito sa Canada na book, mga nasa 7 lang. Ngayon ang dami niya na muli kasi panay ang bili ko. Hindi lang yun yung book ko, meron pa ako itong binabasa ngayon, Making Love to God. Tapos meron pa akong ito, A Course in Miracles, na kung saan nasa ano na ako, 534 page na ako. Ito, book na to, parang Bible din siya. Tapos meron pa ako nito, Jesus, My Autobiography. Ayan. So ito mga binabahagi ko sa inyo, at lalo na sa mga naiinip, na kung dito pa lang ikakat mo, alam ko kung bakit kaya nagkakaganyan. Aware din ako kung bakit. At sa mga taong parang nagtatanong na kung paano ba maging successful, ganito, gano'n, paano ba gamitin to, dyan din ako nanggaling eh. So, uunahin natin yung mga naiinip. Yan. Kaya kayo naiinip kasi nasanay na tayo. At for sure, maaaring di sabi mo hindi. Kasi ako gano'n dati. Nasanay na tayo sa sinasabing instant noodles, instant message, instant money, instant ginhawa, instant sagot. Gusto agad lahat instant. Gusto agad nandyan agad. Gusto agad nasagot na agad. Gusto agad mayaman na agad. Gusto manalo agad sa loto and so forth. Gusto ay instant gratification. Pero sa lahat ng mga nabasa ko, paulit-ulit kasi ako lagi nagmamadali din dati. Sa paulit-ulit kong binabasa, pinipilit kong baguhin yung mindset ko na ang law ng mundong to ay natural. Pag sinabing natural, mabagal. Kung may kinakain kayo mga prutas na ang bilis tumubo, ibig sabihin yan ay scientifically proven, etc. etc. na ginamitan na ng chemical para bumilis tumubo. So do you think may makukuha kayong nutrition doon? Kaya nga bakit ang mahal ng pagkain organic? Kasi ang organic na pagkain ay hindi nilalagyan, or organic na fruits and vegetables ay hindi nilalagyan ng pataba, hindi ini-sprayan ng kung ano-ano para maging maayos lang siya. No, it's not. Ang totoong natural ay mabagal tumubo. So kung kayo ay nagmamadali, kaya kayo naiinip, kaya gusto niyo agad malaman ng sagot, it's because nasanay kayo na maging instant. Gusto niyo agad lahat instant. It's a slap in my face yan before nung narinig ko yan. Pangalawa, mas maigi na mabago nyo talaga ang inyong way of thinking. Yung perception kung paano kayo mag-isip. Ibig sabihin kung paano mo bibigyan ng meaning o ibig sabihin yung mga bagay-bagay na nakikita mo o ginagawa mo sa iyong buhay. Lalo na to sa pinapakinggan mo ngayon dito sa akin, yung mga magko-comment na ganito, ganyan. Hindi ko alam kung anong klaseng perception o paano nila binibigyan ng meaning to eh. But the thing is ito, every time na meron kang pine-perceive o binibigyan ng meaning sa bawat bagay na nakikita mo, it's not really about them. It's really always about you. It's always reflection of yourself. Kaya nga, you become what you think about, diba? It's always reflection within you. Reflection mo sa sarili mo.
Ano ba minsan may inaasar ka o may nanlalait ka, is because that what is you're seeing to yourself. You are attacking other people na wala namang ginagawa, na minsan may ginawa lang sila, binigyan mo ng pangit na meaning. It's because of you. You put a meaning into your life. Most of things ay wala talagang meaning unless binigyan mo ng meaning. Ganun siya lagi. So, napaka-importante na mabago nyo muna inyong perception. The way kung paano kayo tumingin, the way nyo kung paano bibigyan ng meaning, at kung paano nyo ito uunawain. Alam nyo kung bakit? Hanggat hindi nyo nauunawaan, o hindi nyo maunawaan itong ipapaliwanag ko sa inyo, sa susunod, kung talagang gusto nyo let me know kung talagang gusto nyo malaman. Kung hindi nyo kasi mauunawaan, ibig sabihin hindi nyo ma-appreciate ito. At kung hindi nyo ma-appreciate itong ibabahagi ko sa inyo, hindi kayo mapapamahal sa impormasyon na ibibigay ko. Ibig sabihin, hindi nyo mamahalin, hindi nyo tatanggapin. So ngayon, ano ba mangyayari? Ganun lang naman, tingnan mo yung bagay na ginagawa mo. Mahal mo bang ginagawa mo right now? Do you love what you're doing? Kasi kung mahal mong ginagawa mo, ibig sabihin na-appreciate mo. At kaya mo siya na-appreciate kasi naunawaan mo. Tingnan mo yung mga maraming TikTokers dyan, mga vloggers, na mga naging successful. Ba't nakukuha ka nila? Kasi nagigets mo, naunawaan mo Then sa kakaulit-ulit mo, na-appreciate mo na sila. Hanggang sa hindi ka na kailangan pagsabihin kasi napamahal ka na sa kanila. Sumusunod ka na palagi. Papakinggan mo na sila. So ngayon, kung gusto niyo talagang malaman yung the strangest secret ng law of attraction, let me know. Kasi as long as hindi naaayos ang perception nyo, hindi nyo magigets itong ibabahagi ko sa inyo. O maaaring tanong nyo, paano nyo ba ayusin yung yung perception nyo? Paano nyo ba babaguhin? Well, itong masasuggest ko. It's very effective, but itong sasabihin ko sa inyo ay pawang totoong nangyari lamang sa akin. Totoong nangyari. Real life experience. Elementary, high school, college, never ako nagbasa ng book. Never. 2 sentences pa lang, pagbasa ko, antok na ako. Ayoko na. Pero I have to develop myself. Kasi ang energy ng isang mayayaman o matataas na klaseng tao ay nasa taas. Hindi sila bababa para sa'yo. Kasi sila mismo, dinevelop nila ang sarili nila para tumaas. So ikaw, hindi ka magde-develop. So, gusto mo sagot agad? Ganon. Nang wala man lang pundasyon kung bakit. You have to develop yourself para umangat ka rin ng ganon. Pumantay ka sa kanila para mag-gets mo sila. Ayan. So may mga explanation kung bakit ganon. At marami yung mga tao din nagsasabi, for sure, sasabihin nila. Paano mo sasabihin na maniniwala ko sa'yo hindi ka naman mayaman? Which is ganoon na ganoon din ako dati. Maniniwala na ako sa'yo sa mga papaliwanag mo kung mayaman ka. Pag mayaman ka, pakita mo yung patunay na nagawa mo, nagamit mo si law of attraction. And I was really wrong. Hindi ako makapaniwala nun. Alam, pinipilit ko rin yan. Lahat ng tinitignan ko ay kung sino lang mayaman, sakala ko makikinig. So, ibig sabihin ko hindi mayaman isa, hindi ka makikinig. So, part pala yun ng pagiging egotistical. Yung ego kasi gusto niya mag-focus ka lang sa ibang bagay, huwag ka makinig sa iba. So, ngayon, paano nyo ba gagamitin si strangest secret ng law of attraction? Kung sasagutin ko kasi talaga mahaba, pero yung munang uunahin ko ay kailangan nyo munang baguhin ang perception nyo. Kung paano nyo bibigyan ng meaning at unawa ang isang mga bagay-bagay na ipapaliwanag o makikita nyo. And then ang solusyon dyan para maging align, maging maayos yung perception nyo kung paano kayo titingin sa isang bagay-bagay o kung ano man nangyayari sa buhay mo. Ito yung parang sampal sa mukha sa akin dati. At yun ay ang you have always look for the good. Sa kahit anong disaster na nangyari sa buhay mo, tignan mo muna, i-practice mo ang sarili mo na hanapin ang katiting na kagandahan na makikita mo sa bawat nangyayari sa paligid mo. Pangalawa, you always have to look for the gold. Hanapin mo ang ginto, yung maliit na ginto doon sa taong yun, sa bagay na yun, sa disaster na yun, sa ano yung magandang ginagawa nila. Kahit pangit, ano yung maganda pa rin na ginawa nila doon. That is the very hardest thing, is to look for the gold. Pag kayo naghukay ng ginto, hindi konting lupa ang huhukayin nyo, kundi toneladang buhangin ang kailangan nyong hukayin bago nyo makuha ang sinasabing ginto. Ganon din ang gagawin nyo sa bawat bagay na mangyayari sa nakikita nyo. Kailangan nyong hukayin at hanapin ang ginto sa bawat bagay na makikita nyo o nangyayari sa buhay nyo. That's a practice. Always look for the good. And lastly, always start talking positively.